Magandang gabi po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong segment Through the Lens of Grace. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kapanampalataya, kung inyo pong mamarapatin ay pakibahagi po sa ating mga kaibigan nang sa gayon sama-sama po natin matutuhan, mapag-aralan at maisapamuhay po ang salita ng Diyos. Ito po mga kapatid ay pagtatalakay, pagbabalangkas at pag-aaral po patungkol po sa biyaya ng Diyos nang sa gayon ay sabihin natin tayo po ay ma-inclined pagdating po sa biyaya ng ating Panginoon. Once again, brethren in Christ, everyone is welcome sa ating pong segment Through the Lens of Grace. Mga kapatid, ang ating pong tatalakayin ngayon ay ang kalikasang makasalanan at kalikasang matuwid. Dahil mga kapatid, kailangan po natin ma-differentiate ang kalikasang makasalanan at kalikasang matuwid. Dahil ang iba po ay nagugulumihanan dahil ang wika ng iba, tayo ay mayroon na pong bagong kalikasan, subalit nagkakasala pa rin. Ano po ba talaga ang mayroon po tayo? Kalikasang makasalanan pa po ba o kalikasang matuwid na bilang mga anak po ng Diyos? Kaya mga kapatid, bago tayo magpatuloy, paano inalis ang likas na kasalanan? Kasi bago po natin maintindihan, kailangan po natin maunawaan kung paano po inalis ng ating Panginoong Hesukristo ang ating likas na kasalanan. Dahil by nature, tayong lahat po ay sinful or tinatawag po nating sinner. At let us read, brethren, sa Galatians 2:20, ito ang wika sa Tagalog ang Biblia. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. And in Amplified Version, Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. In Him I have shared His crucifixion. It is no longer I who live, but Christ the Messiah lives in me. And the life I now live in the body, I live by faith in by adherence to and reliance on and complete trust in the Son of God who loved me and gave Himself up for me. So brethren, ang wika po dito sa Biblia, tayo po ay napako sa krus kasama ni Kristo. Kaya ibig sabihin, kung ang ating sinful nature dati, mga kapatid, ay kasamang napako sa ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, therefore, dapat tayong mga born again, tayong mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya, ay wala na ho tayo dito sa ating tinatawag na sinful nature. Ngayon, tingnan po natin sa Griego ang salitang crucified, because we have been crucified with our Lord Jesus Christ. Ang salitang crucified sa Greek word, mga kapatid, ay sustauro. Nang ibig sabihin ng sustauro is to impale in company with or crucify with. At ito po ay kinuha sa dalawang Griegong salita na sun. And ibig sabihin ng sun, union, together. Literally means beside or with. At ang isa pang salitang pinagkunan ay yung istauro. Ibig sabihin ng istauro, to impale on the cross, literally, crucify. And take note, itong Griegong ginamit ay aorist tense. Kaya pag pinagsama natin ang sun
at saka yung stauro, lalabas po yan na sustauro, brethren, means crucified. At uulitin ko lamang po, ito po ay nasa aorist tense, means once and for all. Ibig sabihin, minsan lang tayo maikru-crucify kasama ni Kristo, then after that, mga kapatid, ay mararanasan natin ang benepisyo nito habang buhay. Kaya mahalaga ho na maunawaan po natin. Ngayon, ang tanong, tayo po ba ay kasamang napako ni Kristo? Kung ang sagot ay oo, tayo rin po ba ay kasamang namatay ni Kristo? Kung ang sagot ay oo, at tayo po ba ay nailibing kasama ni Kristo? Kung ang sagot ay oo, tayo po ba ay nag-resurrect kasama ni Kristo? Kung ang ating sagot ay oo, so maliwanag, mga kapatid, na wala na tayo sa ating dating pagkatao because our old nature has been crucified at ang ating old nature ay namatay na, ang ating old nature ay inilibing na at tayo ay nag-resurrect na mayroon pong panibagong kalikasan. Papatunayan po natin po yan sa scripture, mga kapatid. Ipinaliwanag po ni Apostle Paul sa mga taga-Galacia para lalo pong maunawaan ang patungkol po dito. Sabi po dito sa Galatians 5:24, Tagalog ang Biblia, at ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang mga masasamang pita at mga kahalayan nito. And in Amplified Version, Galatians 5:24, and those who belong to Christ Jesus, the Messiah, have crucified the flesh, the godless human nature with its passions and appetites and desires. So dito, mga kapatid, dinidefine po na yung ating pong old nature, yung ating human nature na ay kasamang naipako ng ating Panginoon Kristo, kasama yung passions, kasama po yung appetites, at kasama po yung desires. So therefore, ang ating nature, dahil ito ay naipakong kasama ni Kristo, namatay na kasama ni Kristo, nailibing na kasama ni Kristo, so kasama pong nawala yung passions, appetites, at saka desire. Yun po ang ibig sabihin, mga kapatid, ng laman or yung tinatawag po nating flesh. Ngayon, balikan po natin, mga kapatid, ang salitang crucified ay ito nga po ay sustauro, na ibig sabihin to impale in company with. Literally, crucify with Jesus. At ito nga po ay aorist tense, once for all. So ibig sabihin, mga kapatid, crucify with, to impale in company with, ibig sabihin si Jesus ay hindi po siya namatay mag-isa sa cross. Kasamang namatay, mga kapatid, ang kalikasan ng tao. Kaya dito ating mauunawaan na hindi po lamang si Jesus ang napakong mag-isa sa krus. Tingnan po natin, mga kapatid, sa Romans 5:12 para po lalo natin mas maunawaan. Ito po ang wika sa Tagalog, ang Biblia. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. And in Amplified Version, Romans 5:12, therefore, as sin came into the world through one man, and that as the result of sin, so that is spread to all men, no one being able to stop it or to escape its power, because all men sinned.
So dito mga kapatid, ipinaliwanag ni Pablo kung paano tayo nagkaroon ng sinful nature. Mga kapatid, maliwanag naman po na sa pamamagitan po ni Adan, sa pamamagitan ng kanyang pagkakasala, ay naging makasalanan ang sangkatauhan. Kaya nagkaroon po tayo ng tinatawag na fallen nature or yung tinatawag po natin na sinful nature. At ang wika nga po dito ni Pablo na wala pong pwedeng makapagpatigil nito, wala pong pwedeng makatakas sa kapangyarihan nito dahil lahat ay nagkasala, mga kapatid. Ngayon, ito po naman ay ipinaliwanag sa Psalms na sabi po dito sa Psalms 51:5, narito, ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. And in Amplified Version, Psalms 51:5, behold, I was brought forth in a taste of iniquity. My mother was sinful and conceived me, and I too am sinful. Kaya dito mga kapatid, tayo po ay naging sinful. Tayo ay naging sinner hindi dahil sa nakagawa ho tayo ng kasalanan. Tayo ay makasalanan na hindi pa man tayo nakakagawa ng pagkakasala. Kaya ibig sabihin, hindi po ang kasalanan, mga kapatid, ang gumawa para tayo ay maging sinner or maging sinful, kundi dahil tayo ay sinful at tayo ay sinner, kaya tayo ay nagkakasala. Iba po, mga kapatid, yung sinasabing nakagawa tayo ng kasalanan, kaya tayo naging sinful, tayo ay naging sinner. Hindi po dahil sa bahay bata pa lang ng ating ina, tayo ay sinful na, tayo ay may likas na makasalanan at kaya tayo nakakagawa ng kasalanan because of our fallen nature, which we call that being sinful or being sinner, brethren in Christ. Kaya dapat maunawaan po natin na naging likas sa tao ang kasalanan. Kaya para bang ganito lang ang ilustrasyon, ang pusa kahit anong gawin ho natin, mimiyaw yan. Ang aso kahit anong gawin natin yan, tatahol yan because that is their nature. Natural lang sa kanila. Subalit sa atin bilang mga tao, dahil nagkaroon tayo ng fallen nature, tayo po ay naging sinful, tayo ay naging sinner, natural lang sa isang sinful at sinner ang magkasala, mga kapatid. Dahil yun nga po, yung fallen nature ay naroon sa kaniya. At bago tayo magpatuloy, let us look sa isang glimpse para maintindihan natin, aba pastor, akala ko naging makasalanan ako dahil nakagawa ako ng kasalanan. Hindi ho, mga kapatid, tayo ay nakagagawa ng kasalanan o nakakagawa ng kasalanan because we have a sinful nature. Kaya tayo tinagurian na sinner. Okay, let us look, brethren, sa tinatawag natin kinds of sin. Mayroon pong 4 na uri ng kasalanan. Mayroon tayong tinatawag na original or satanic sin. Ito po ay nag-originate ang kasalanan talaga kay Lucifer. At ito po ay nakatala sa Ezekiel 28:12-14. At ang pangalawang uri ng kasalanan ay yung tinatawag nating racial sin. Itong tinatawag din na Adamic sin. Ito po ang dahil kay Adan, kaya tayo naging sinner, naging sinful kasi nagkaroon tayo ng fallen nature. Ang tawag diyan ay racial or Adamic, mga kapatid, sin. Ngayon, ito po ay nakatala sa Romans 5:19. Ang ipangatlong uri po ng kasalanan ay yung tinatawag natin ancestral.
or ancestral sin or imputed sin. Ito ay mababasa natin sa Exodus 20 verses 3 to 17 na 'di ba ang sabi ng Panginoon, dadalawin ko ang parusa hanggang sa ipang-apat na salin lahi. Because of the sin of the ancestors, damay pati ang mga apo. So ang tawag dito ay ancestral or imputed sin. At ang pang-apat na uri ng kasalanan ay yung tinatawag po natin actual sin or yung committed sin, brethren, na atin mababasa sa Romans 3:23. Ngayon, ang sinasabi po doon sa Psalms, mga kapatid, 51, na sa tiyan pa lang tayo ay makasalanan na. Ang tawag po dyan, mga kapatid, ay yung racial sin or yung Adamic sin. Dahil sa pagsuway ng isang tao, naging makasalanan ang sangkatauhan. So, racial sin. At the same time, ang mga kasalanan din ng ating mga magulang ay namamana din po imputed sa atin. At of course, dahil tayo ay may fallen nature, tayo ay sinful, tayo ay sinner, kaya nakakagawa tayo, which we call that actual or committed sin. So mga kapatid, bakit po natin ito tinatalakay? Para po maunawaan po natin ang pagkakaiba. Let us read again sa Galatians 3:22, Tagalog ang Biblia. Datapwat, ikinulong ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan, upang ang pangako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo ay maibigay sa mga nagsisisampalataya. And in Amplified Version, Galatians chapter 3 verse 22, but the scriptures picture all mankind as sinners, shut up and imprisoned by sin, so that the inheritance, blessings which was promised through faith in Jesus Christ, the Messiah, might be given, released, delivered, and committed to all those who believe, who adhere to and trust in and rely on Him. So, brethren in Christ, ang wika po dito ay kinulong tayo ng tinatawag po nating kasalanan or sa ilalim ng kasalanan. Kaya ating pong mapapansin na kahit ayaw natin gumawa ng kasalanan, nakakagawa tayo ng kasalanan dahil, mga kapatid nga, naroon pa tayo sa kalalagayan ng sinful nature. Nandun pa tayo sa kalalagayan ng fallen nature. Kaya nakakagawa tayo ng pagkakasala. Yun po ang explanation. Kaya kita nyo po ang mga tao, ayaw naman po gumawa yan ng masama. Pero bakit nakakagawa ng kasamaan? Because sila po, mga kapatid, ay nasa ilalim ng kasalanan. Parang sabi nga kanina, hindi sila makakatakas sa kapangyarihan nito. Ngayon, makikita po natin, mga kapatid, ikumpara muna natin sa nature ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil si Kristo din ay nagkatawang tao, isinilang din bilang tao. Ano po ang kaibahan ng sabihin natin, mga kapatid, kalikasan ni Kristo bilang tao at kalikasan ng tao bilang tao? Tingnan po natin sa Matthew chapter 1 verse 18, Tagalog ang Biblia. Ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito: nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. And in Amplified Version, Matthew 1:18, now the birth of Jesus Christ took place under these circumstances when his mother Mary had been promised in marriage to Joseph. Before they came together, she was found to be pregnant through the power of the Holy Spirit. So, mga kapatid, tandaan po natin na kakaiba po ang
conceive sa ating Panginoong Hesukristo dahil si Maria ay hindi pa ho nasisipingan ni Joseph at kaya po siya nagdalang tao dahil sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Dahil kung ito ay galing kay Joseph or galing kay Maria, hindi po siya magiging karapat-dapat na tagapagligtas dahil ang bloodline ni Joseph at bloodline ni Mary ay naroon pa ho yung fallen nature, yung pagiging sinful at pagiging sinner, mga kapatid. Kaya miraculously, kakaiba po ang pag-conceive sa ating Panginoong Hesukristo because it is by the power of the Holy Spirit. Let's go on, brethren. Kaya nga po pinapatunayan ng scripture sa 1 John chapter 3 verse 5, Tagalog ang Biblia, at nalalaman ninyo na siya'y, which refer to our Lord Jesus Christ, nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kaniya'y walang kasalanan. And in Amplified, 1 John 3:5, you know that He appeared in visible form and became man to take away upon Himself sins, and in Him there is no sin, essentially and forever. So pinapatunayan ng Scripture na sa ating Panginoon o ang ating Panginoon Kristo ay walang kasalanan. Kaya maliwanag, mga kapatid, na hindi po galing sa bloodline ni Maria at hindi rin po lalong bloodline ni Joseph dahil hindi po nasipingan si Maria. Add-on pa ho natin sa 1 Peter chapter 2 verse 22, Tagalog ang Biblia, na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. And in Amplified, 1 Peter chapter 2 verse 22, he was guilty of no sin, neither was deceit, guile ever found on his lips. He was guilty of no sin. So, si Jesus ay hindi po talaga siya nakagawa ng kasalanan dahil wala po siyang fallen nature. Wala po siyang kalikasan ng pagiging sinner. Wala siyang kalikasan ng pagiging sinful dahil hindi nga po siya galing sa bloodline ni Joseph at hindi siya galing lalo sa bloodline ni Mary. Dahil if ever, kung galing si Jesus sa bloodline ni Joseph at saka ni Mary, lalabas na si Jesus ay mayroon din fallen nature. Magiging sinner din siya, magiging sinful. Kaya kakaiba po ang pag-conceive sa ating Panginoong Hesukristo. Dagdag pa ho natin na patunay na si Kristo ay hindi man nagkasala. Sabi po ng 2 Corinthians 5:21, Tagalog ang Biblia, yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kaniya'y katuwiran ng Diyos. At in Amplified Version, 2 Corinthians 5:21, for our sake He made Christ virtually to be seen, who knew no sin, so that in and through Him we might become endued with, viewed as being in, an example of the righteousness of God, what we ought to be, approved and acceptable, and in right relationship with Him by His goodness. Mga kapatid, tandaan po natin na si Jesus Christ, dahil siya po ang magiging tagapagligtas ng sangkatauhan, kailangan si Jesus ay hindi po siya, wala po siyang fallen nature or wala siyang sinful nature, brethren. Dahil kung nananalaytay sa kanyang mga ugat ang pagiging makasalanan, then he is not qualified na magligtas sa sangkatauhan.
Subalit pinatunayan po ng Scripture na hindi po siya nagkasala, hindi siya nakagawa ng kasalanan, at kailanman hindi siya nasumpungan ng kasalanan, mga kapatid. Let us look sa illustration. Si Jesus Christ po kasi ay mayroon pong tinatawag na divinity and humanity. Ang tawag po dyan sa theological term ay hypostatic union. Ulitin ko lamang po, ang tawag po dyan ay hypostatic union. Ibig sabihin yan, two natures in one person. So dahil si Jesus ay mayroong divinity at the same time mayroon siyang humanity. At kung ating pong mapapansin, ang kanyang divinity ay holy at ang kanyang humanity ay righteous. Kaya mga kapatid, being God, Jesus Christ is holy, and being human, Jesus Christ is righteous. Again, ang tawag dito sa theological term ay hypostatic union. Ibig sabihin, two natures in one person. Si Jesus ay 100% na Diyos, 100% na tao, mga kapatid, in one person. Hindi po 50-50, 50% ang divinity, 50% ang humanity, hindi ho ganon. Kundi 100% ang kanyang divinity at 100% ang kanyang humanity. And again, sa kanyang pagka-Diyos, He is holy. At sa kanyang pagkatao, He is righteous. Mga kapatid, kaya sa ating Panginoon Kristo, walang nasumpungan na kasalanan. Ngayon, let's go on. Ito po ang wika po ni Apostle John sa John 1:29, Tagalog ang Biblia. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kaniya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. And in Amplified Version, John 1:29, the next day John saw Jesus coming to him and said, look, there is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Take note, brethren, singular yung sin. Dahil si Jesus ay holy and righteous, He is qualified to save mankind, and typologically, tinawag po siyang Lamb of God. At sabi nga po ni Apostle John, who takes away the sin of the world. Tingnan po natin, ang ginamit po doon na Greek word sa salitang sin, mga kapatid, ay hamartia, na ang ibig sabihin nito ay sin, literally, offense, sin, or sinful, brethren. So naandun yung pagiging sinful, brethren. Kaya yung inalis ng ating Panginoon, mga kapatid, ay hindi po yung sin lang, kundi yung nature ng pagiging sinful, yung nature ng pagiging sinner, yun po ang inalis ng Diyos at kasamang naipako sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, dahil kung mga pagkakasala ang naipako kasama ni Jesus Christ sa krus, dapat hindi hamarteya ang ginamit, kundi sins. Kapag sins, dapat ang ginamit ay hamartano. Ang hamartano means to miss the mark, to err, morally to sin. Literally, for your faults, offend, sin, trespass. So, ibig sabihin mga kapatid, pag sinasabing hamarteya, it refers to a sinful nature or refers to being a sinner. Mga kapatid, kalikasan ang tinutukoy. Pero pag sinasabing hamartano, it refers sa nagawa ng taong kasalanan. Kaya ito po ang dapat natin maunawaan. Pero ang ginamit po doon sa 1 John, sa John chapter 1, should I say, is not hamartano, kundi ang ginamit po ay hamartia. Kaya ang ginamit po ay singular, mga kapatid. Ngayon, let's move on. Sabi po ng Galatians 5:24, Tagalog ang Biblia, at ipinako sa krus
ng mga na kay Kristo Jesus ang laman. Take note ha, church, laman. Nakasama ang mga masasamang pita at mga kahalayan nito. And in Amplified Version, Galatians 5:24, and those who belong to Christ Jesus, the Messiah, have crucified the flesh, the godless human nature. Yun po ang naisamang maipako sa krus with its passion and appetites and desire. Kaya mga kapatid, kita nyo po, ang mga born-again Kristiyano mananampalataya, because their sinful nature, their fallen nature, at saka yung tinatawag natin sa pagiging sinner, dahil ito ay kasamang naipako ni Kristo sa krus, mga kapatid, kaya wala na pong passions tayo gumawa ng pagkakasala, wala na tayong desires gumawa sa pagkakasala, at wala na rin po tayong appetites. Hindi na tayo ginaganahan sa pagkakasala. Ngayon, baliktarin natin mga kapatid. Kung mayroon pa ho tayong passions sa pagkakasala, may appetites pa tayo sa pagkakasala, may desire pa tayo sa pagkakasala, meaning our human nature is not yet crucified with Christ, because the moment our human nature ay na-crucify with Jesus Christ on the cross, automatically kasama po ang passions and appetites and desires. Ngayon tingnan po natin mga kapatid ang crucified again. So ang crucified sa Greek word ay sustauro, na it means to impale in company with. Kaya hindi po si Jesus nag-iisang naipako sa krus, kasama ho tayong naipako sa krus. Literally, crucify with. At take note, this is aorist tense, means once for all. Kaya mga kapatid, minsan lang tayong maipako kasama ni Kristo sa krus, at ito po ay forever. Yun po ang ibig sabihin ng aorist tense. Hindi yung pagka naipako na tayo, nagkasala tayo, ipapako na naman, nagkasala na naman, ipapako, hindi ho gayon. Ito po ay once and for all, dahil ito po ay nakasulat sa aorist tense, brethren in Christ. At para mas lalong malinaw na maunawaan po natin, mas lalong ipinaliwanag ito ni Pablo na anong ibig sabihin na our old nature has been crucified with our Lord Jesus Christ sa Romans chapter 6 verses 6 to 7, Tagalog ang Biblia. Nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay maggiba. At nang sa gayoy, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan, sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. At yun po mga kapatid ang sinasabi ho dito. And let us read dito po sa Amplified Version, Romans 6 verses 6 to 7. We know that our old and renewed self was nailed to the cross with him, in order that our body, which is the instrument of sin, might be made ineffective and inactive for evil, that we might no longer be the slaves of sin. For when a man dies, he is freed, loosed, delivered from the power of sin among men. So dito mga kapatid, ipinaliwanag po ni Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Roma na yung ating lumang pagkatao ay naipako na kasama ni Kristo sa krus, para hindi na raw po tayo maalipin sa pagkakasala. At ang isang patay na sa pagkakasala, mga kapatid, of course, hindi alipin nito. So, binanggit po dito ang pagiging alipin, dahil kung hindi ho ang ating lumang pagkatao kasamang mai-crucify ni Jesus, tayo pa rin ay magiging alipin
sa pagkakasala at mananatiling buhay tayo sa pagkakasala na whether we like it or not, dahil tayo ay sinful, tayo ay sinner, makakagawa tayo pa rin ng pagkakasala. Ngayon, ano ang tanong? Kung ang dating pagkatao ay napako na, bakit nagkakasala pa ang Kristiyano? Yan po ang magandang tanong, mga kapatid. Dahil ang wika kanina, kung ang ating old nature or yung ating tinatawag na sinful nature ay naipakong kasama ni Kristo, ay kasama po yung desire, kasama po yung passions, kasama po yung appetites. At ngayon, ang sabi po dito naman ni Pablo, ang mga napakong kasama ni Kristo sa krus ay patay na sa kasalanan. Malaya na, deliver na. Ngayon, maganda ang tanong. Ngayon, kung ang dating pagkatao ay napako na, bakit nagkakasala pa ang Kristiyano? Yan po ang maganda nating bigyang linaw. Ngayon, balikan po natin ang ating pong illustration. Mga kapansinin po natin mga kapatid, kasi mahalaga ho natin ito maintindihan. So let us look sa human. Ang human, mga kapatid, ay wala po tayong tinatawag na tulad ng ating Panginoong Kristo na mayroon pong dual personality. Mamimili lang po tayo. Old nature tayo or new nature tayo. Hindi pwedeng kalahating old nature, hindi pwedeng kalahating new nature. Ngayon, pag sinasabing old nature, naandun po yung sinful. Yung ating old nature, sinful. Para mas lalo natin maunawaan, walking in darkness. Pero pag sinasabi namang new nature, ito naman po ay righteous, walking in the light. Ngayon, kapag tayo ay kasamang naipako ni Kristo sa krus yung ating old nature, yung pagiging sinful natin, mga kapatid, tayo ngayon ay mayroon ng new nature. At ano ang ating new nature? Tayo po ay righteous. At hindi na tayo lumalakad sa darkness, lumalakad na tayo sa light. Yun po ang dapat natin maunawaan. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, ito ang maganda kasi 'di ba? Kung ang ating old nature, yung sinful, ay naipako ng kasama ni Kristo, kasama yung passion, kasama po yung desire, kasama po yung appetites, at hindi na tayo ginaganahan sa pagkakasala. Ang wika nga, because tayo ay patay na sa pagkakasala. So, ngayon, nandito na tayo sa new nature. At tayo ngayon ay righteous. Kaya nga tinatawag tayo, we are the righteousness of God and we are walking in the light. Ngayon, bakit pa may Kristiyanong nagkakasala? Mga kapatid, pag nagkasala tayo, it doesn't mean na nasa old nature pa ho tayo. Kasi wala na nga po tayong desire, wala na po tayong appetites, at wala na po tayong passion roon. At ngayon, makikita natin na hindi naman tayo talagang nabubuhay doon sa pagiging makasalanan. Manapay, nalulungkot tayo pag nagkakamali, di po ba? Ngayon, ang tanong ko lang po, kung ang old nature natin ay sinful at ang ating illustration ay walking in darkness, at syempre, pag lumalakad tayo sa darkness, nadadapa at panay pagkadapa kasi hindi natin nakikita yung ating nilalakaran. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, mayroon bang nadadapa kahit lumalakad sa liwanag? Of course, mayroon. So, ibig sabihin, iba po ang pagiging sinful dahil tuloy-tuloy, alipin ka, nakakulong ka, nakatali ka, nasa ilalim ka. Ang new nature natin nagkakamali, nagkukulang, pero hindi ho tayo nagpapatuloy doon, mga kapatid. At iba po yung pagkakamali sa pagiging makasalanan. Kaya dapat maunawaan po natin ito, mga kapatid, para kasi baka nagigilty tayo, naku, nagkamali ako. Ano kaya ito, nasa old nature pa ba ako? Or nandito na ba ako sa new nature? Mga kapatid, uulitin po natin, pag sinasabing old nature, ay naroon pa yung iyong desire, yung pagnanasa mo, yung paghahangad mo, yung pagkakagusto mo na magpatuloy sa pagkakasala. You are enjoying doing sin.
Pero sa new nature, mga kapatid, nagkakamali tayo pero nalulungkot ho tayo dahil nagkamali ho tayo, and we do not continue doing sin. At dito, para mas maunawaan po natin, mas lalong ipinaliwanag po ito ni Paul. Tingnan po natin sa Romans 6:1 hanggang 2, Tagalog ang Biblia. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? And in Amplified Version, Romans 6:1 hanggang 2, what shall we say to all this? Are we to remain in sin in order that God's grace, favor, and mercy may multiply and overflow? Certainly not. How can we who died to sin live in it any longer? So mga kapatid, maliwanag naman po pala na ang sinasabi po pala na we are in the new nature, nagkakamali tayo, pero hindi tayo nananatili at hindi na ho tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. Iba po yung nananatili sa pagkakasala at nagpapatuloy sa pagkakasala kaysa nagkamali at nagkasala ng minsan at hindi nagpatuloy at hindi nananatili. Kaya yun po mga kapatid, para lalo natin maunawaan, kasi para hindi ho tayo nagigilty, kasi wala naman po kahit tayo ay pastor, kahit tayo ay minister, tayo ay leader, tayo ay worker, or tayo man ay ordinaryong membro lang na mananampalataya, nagkakamali po tayo, but that it doesn't mean na tayo ay nasa old nature pa. Nasa new nature na tayo nagkakamali. Kaya lang, hindi tayo nagpapatuloy at hindi tayo nananatili sa pagkakasala. Ngayon, let's move on. Sa Colossians chapter 3 verses 9 to 10, sabi po ng Tagalog ang Biblia, huwag kayong mangagbubulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati ng kanyang mga gawa, at kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan ni Yaong lumalang sa kaniya. And in Amplified Version, Colossians 3:9 hanggang 10, do not lie to one another, for you have shipped off the old and regenerate self with its evil practices, and have clothed yourselves with the new spiritual self, which is ever in the process of being renewed and remolded into fuller and more perfect knowledge upon knowledge, after the image, the likeness of Him who created it. Kaya mga kapatid, tayo po ay papunta sa perfection. We're not, sabihin natin mga kapatid, in the sight of God, talagang 100% we are holy. In the sight of God, we are righteous. Wala pong problema. Pero sa tao, mga kapatid, hindi ganun ho ang pamantayan, panukatan ng tao. Kundi, kakikitaan pa rin tayo ng mga pagkukulang, pagkakamali, kaya sa tingin ng tao, papunta tayo sa tinatawag po nating perfection, brethren in Christ. Ngayon, para po mas lalong maliwanagan po natin, ito ang sinabi po ni Pablo sa mga taga-Korinto naman. Chapter 5 verses 14 to 15, Tagalog ang Biblia. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin, sapagkat ipinasisiya namin ang ganito, na kung ang isa ay mamatay dahil sa lahat, kung gayoy lahat ay nangamatay. At siya'y namatay dahil sa lahat, upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. And in Amplified, 2 Corinthians 5:14 to 15, for the love of Christ controls and urges and impels us, because we are of the opinion and conviction that if one died for all, then all died, and He died for all.
so that all those who live might live no longer to and for themselves, but to and for Him who died and was raised again for their sake. So ang tinutukoy po dito mga kapatid na kung si Kristo ay namatay para sa lahat, so ang lahat ay namatay kasama niya. Repairing ito sa church, mga kapatid, na binubuo ng lahat ng mga mananampalataya. At kung tayo ay kasamang namatay ni Kristo, ang wika dito mga kapatid ay hindi na tayo nabubuhay sa ating mga sarili. Kundi, of course, nabubuhay sa atin ay yung nabuhay na maguli, walang iba kundi ang ating Panginoon. Let's move on, brethren, kasi para po maintindihan po lalo natin. Kaya sinasabi po sa 2 Corinthians 5:17, paborito pong talata sa Tagalog ang Biblia, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, ang tanong, ikaw ba ay nasa kay Kristo? So, ito po ang sabi, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. And in Amplified Version, 2 Corinthians 5:17, therefore, if any person is engrafted in Christ, the Messiah, he is a new creation. Take note, new creation. A new creator. Altogether, the old, previous moral and spiritual condition has passed away. Behold, the fresh and new has come. So, maliwanag mga kapatid, na ang ating sinful nature, yung ating old nature, yung ating fallen nature, mga kapatid, has been crucified with Jesus Christ at namatay kasama ni Kristo. At tayo ngayon, hinubad natin ang dati nating pagkatao at ngayon mayroon tayong bagong pagkatao. We are new creations. Wala na po yung mga dati, pawang bago ang dumating sa atin. Kaya ito po ang dapat natin makita. So in other words, mga kapatid, we will know if we are crucified with Jesus Christ dahil hindi na tayo nagpapatuloy sa pagkakasala, hindi na tayo nabubuhay sa pagkakasala, at mga kapatid, hindi na tayo lumalakad sa pagkakasala. Kasi na mayroon na tayong bagong nature. At ang nature na ito, bagong nature na ito ay righteous. At ito po ay matuwid. At ito po ay sabihin natin binanal ng ating Panginoon. Ngayon, let us continue. Balikan natin ang ating binasa kanina sa Galatians 2:20. Tagalog ang Biblia. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. And in Amplified Version, Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. In Him I have shared His crucifixion. It is no longer I who live, but Christ the Messiah lives in me, and the life I now live in the body, I live by faith in, by adherence to, and reliance on, and complete trust in the Son of God who loved me and gave Himself up for me. Kaya mga kapatid, so maganda ang tanong kanina na kung paano daw po natin mga kapatid paano inalis ang likas na kasalanan dahil sa kasalanan ni Adan, nagkaroon po tayo ng fallen nature, kaya tayo naging sinner, kaya tayo naging sinful, at sa isang sinner at sinful, natural lang ang makagawa ng kasalanan. Hindi ho naging sinful ang isang tao dahil nakagawa ng kasalanan, kundi kaya nakakagawa ng kasalanan dahil ang tao ay sinful mula pa ho sa panahon ni Adan. Ang tawag nga po natin dyan ay
racial sin, nadagdagan pa sa ancestral sin, at nadagdagan pa ng actual sin. Kasi naandun na po ang fallen nature. Ngayon, itong ating fallen nature, dahil naipako kasama ni Kristo sa krus, kasama ang desire, kasama ang passion, kasama na po yung lust, kasama po yung tinatawag nating appetites, ay naipakong kasama. Ngayon, nang maipako na, mga kapatid, patay na tayo sa pagkakasala at mayroon na tayong bagong kalikasan. So in other words, sa isang bagong kalikasan, mayroon na po tayong tinatawag na righteousness, brethren, in Christ Jesus. At hindi na tayo ang nabubuhay sa ating sarili, kundi si Kristo na po ang nabubuhay sa atin, mga kapatid. Lagi po natin tandaan yan dahil mahalaga po na maunawaan po natin, again, wala na po tayo sa ating old nature, yung sinful, wala na tayo, we are not walking in the darkness. We have now new nature. Sa ating new nature, we are righteous and we are walking in the light. Why? Because hindi na tayo ang nabubuhay, si Kristo na po ang nabubuhay sa atin. Kaya whatever we do, it's because of our Lord Jesus Christ. Kung nagiging mabuti ka, it's because of our Lord Jesus Christ. Kaya ka nakakagawa ng righteousness, it's because of our Lord Jesus Christ. Remember, mga kapatid, na ang righteousness ay hindi po ito reward. Ang righteousness, ito po ay regalo ng ating Panginoong Jesus sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil kung ito po ay reward, wala hong makakatanggap ng righteousness. Kaya salamat po sa Diyos, mga kapatid. At ang ating pong binalangkas po ngayon ay ang kalikasang makasalanan at kalikasang matuwid. I hope that we are blessed with our segment through the lens of grace. Mga kapatid, tulad ng sinasabi po natin, ito po ay pagtatalakay, pagbabalangkas at pag-aaral patungkol po sa biyaya ng Diyos para tayo ay lumalim, lumago sa biyaya ng ating Panginoon. Mga kapatid, naway na pagpala po tayo at tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Panginoon, nagpapasalamat kami because we have been crucified with you. Our fallen nature, our sinful nature has been crucified with you, has been died with you, and has been buried with you. And we're no longer living on it, we're no longer walking on it, Lord, kundi kami ngayon ay mayroon ng bagong kalikasan. Mayroon na po kaming bagong nature, may bago na po kaming pagkatao. Thank you, Lord, for the gift of righteousness because we are the righteousness of God through you, Jesus. Salamat dahil tunay nga po na wala na po kaming desire na makagawa ng kasalanan, wala na kaming pagnanasa na gumawa ng kasalanan dahil it's been also crucified with our Lord Jesus Christ. Kung kami man po ay nagkakamali, nalulungkot kami, Panginoon, at hindi kami nananatili sa pagkakamali, hindi kami nagpapatuloy sa pagkakamali, manapay, Panginoon, ito ay patuloy po naming tatagumpayan sa biyaya mo. Salamat God, salamat Jesus. I-bless niyo po ang lahat ng iyong mga anak ng iyong mayamang biyaya at lalo na sa biyaya ng iyong katuwiran. Thank you, Lord, sa biyaya at kaloob mo na bagong nature sa amin. We are now righteous in front of you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.